Magandang araw mga boss, natatakot na si madam para gamitin niya pa itong sasakyan niya dahil nga sa minsan bigla daw lumulubog yung brake pedal. Okay. Pero bago ko simulan yung trabaho, syempre importante na ma-check up ko muna yan. Ginawa, ma'am? Ano ba, lumulubog? Ako nga po. Kasi ikaw nga, sir. Kasi sa akin, pasumpong-sumpong siya eh. Diswerte ka, pasumpong-sumpong, maagapan. Hindi maagapan pag ganun. Opo. Kasi pag nag-permanent, papalitan. Oh, lumulubog eh. Ayun lang, diretso, tiyempo. Dumiretso? Ayan oh. Galing, no? Dapat itigil yan eh. Oo. Pati mo, alam na ng mga Oo, panahon ayan, eh, oh. no? Oo. Diretso ka agad siya eh. Oo. Dapat pag tapak mo dito lang, ganyan lang yan eh. Nakita mo diba ginagawa ko? Pag ginawa ko, ganyan lang. Diba dapat ganyan lang? Mm. Oo. Pero sa'yo, pag yan, gagasan ko yan, tingnan mo. Yan, konti lang eh, no? Yan. Oo. Kaya pag tinapakan ko, didiretso na yan. Diretso. Oh, yan. Lalim mo. Uy, flooring pa pala ta. Flooring na. Opo. Ganyan yan, pag tatak, kung kailang mahaba na yung biyahe mo, tsaka siya, yung dire-diretso yung takbo mo, ma'am, diyan siya lumalabas eh. Opo. Kaya hindi ka man pwedeng dumikit sa mga sasakyan, sir eh. Mamaya maalanganin ka. Totoo yung sinabi ni madam, pag ganito na lumulubog yung brake pedal mo, hindi ka pwedeng tumutok. Kasi nga, baka matapat, pag apak mo sa brake pedal mo, biglang lumalim, paktay, bangga. Papatay na po yung makina. Umpisahan ko na nga itong trabaho mga bossing, tanggalin ko na nga itong vacuum hose niya dito sa hydrovac. Pati itong connector niya dito sa brake fluid reservoir, i-disconnect ko rin yan. Mahalaga kasi mga boss na bago nyo baklasin ng tuluyan itong brake master assembly, dapat yung mga sagabal, matanggal nyo muna. Pag okay na, pwede mo na ngayon luwagan itong dalawang fluid line dito sa brake master cylinder. Number 10 lang naman na open race yung gagamitin mo dyan para maluwagan mo nga yung dalawang nut dito sa fluid line niya. Pag medyo maluwag na siya, tigilan nyo muna para yung brake fluid wag tumulo. Gamit ka muna ng socket sa number 12 para maluwagan mo yung dalawang nut dito sa brake master assembly. Ayan, naluwagan ko na yung dalawang nut. Kaya kakamayin ko na yan para tuluyan ko nang matanggal yung dalawang nut dito sa brake master assembly. Pag okay na, pwede mo nang tuluyang luwagan itong dalawang nut dito sa fluid line mo para ma-disconnect mo na nga yan dito sa brake master cylinder. Ayan na mga boss, kung makikita nyo, na-disconnect ko na itong dalawang nut dito sa brake master cylinder. Kaya gamit ka na ngayon ng flat screw para masikwat mo itong brake master assembly na pag umangat na nga siya, pwede mo na ngayon i-disconnect yan dito sa hydrovac. O di ba? Ganun lang naman siya ka-basic. Tapos yung tumulong brake fluid, buhusan mo lang yun ng tubig mga boss para itong pintura hindi siya masira. Si customer na inutusan ko mga bossing, punta na ako dito sa brake master assembly ni customer dahil nga sa ang gagawin ko dyan, check upin ko pa rin itong repair kit niya. Siyempre, naninigurado rin ako, baka mamaya hindi na pala pwedeng i-repair yan para linisan. Pero sa pag-check up na ginagawa ko, tignan nyo, matigas pa pag itinutulak ko itong piston. Pag ganyan mga boss, makukuha sa linis yan, pwedeng itong brake fluid, sobra na siya sa dumi. Kaya nangyayari, parang langis na yung brake fluid, dumudulas na ngayon itong repair kit. Tingnan nyo itong loob ng reservoir niya, puro kalawang Tapos yung fluid niya, akala mo langis na sa lapot. Pag ganyan, sa mga naging experience ko, lulubog talaga itong brake pedal pag inapakan. Ito yung palatandaan mga boss, pag dinain mo itong spring dito sa primary, mapapansin nyo, ayan matigas siya. Ibig sabihin, okay na okay pa yung piston. Punta naman tayo dito sa secondary piston. Para matanggal nyo yung secondary piston mga boss, tanggalin nyo muna itong piston seal nya dito sa loob ng cylinder. Sikwatin nyo yan gamit itong manipis na flat screw. Take note lang mga boss na pag tinanggal nyo nga itong piston seal, tandaan nyo kung ano yung itsura nya. Tapos ganun nyo rin siya ibabalik. Kasi nga, meron siyang baliktaran. Tapos, para matanggal nyo yung secondary piston, ituktok nyo lang yan. Itong secondary piston lalabas na. Ayan yung secondary piston mga boss. Idiin nyo rin yung spring yan. Pag matigas siya, o kaya wala siyang play, good yan. Pero tanggalin ko muna itong glove ko mga boss dahil nga sa importante naman dito yung loob nitong master cylinder. Kailangan makakapa nyo yung loob niyan kung meron siyang gas-gas. Kaya lang nakakapa ko yung kumapit na kalawang dito sa loob ng master cylinder Pero yung gas-gas dito sa loob ng master cylinder, negative naman siya. Kaya ang pinanggalingan talaga ng problema ng sasakyan ni customer or nitong preno niya, marumi lang itong brake fluid, kaya lumulubog itong brake pedal.
na ayon nga sa canvas ni customer dito sa brake master assembly. Kung tama ba yung pagkakarinig ko, 24K daw, grabe naman ang mahal. Samantalang ang katapat lang niyan, powder na sabon, tubig, basahan, brake fluid, okay na. At syempre yung pinakamahalaga, dapat yung gagawa, may pag-ibig siya sa kapwa niya para hindi niya isa ng isang customer. Ayun mga boss, natanggal ko na yung strainer, tapos babarang ko na itong loob niya ng tubig na may sabon. Kuha muna ako ng basahan mga boss habang nakababad itong brake master assembly para makuskus ko at malinis kong maigit itong mga pyesa niya gaya nitong strainer, yung cap, yung primary at secondary piston. Siyempre kinapitan ng dumi yan at kalawang kaya kailangan kuskusin nyo yung maigi, lalong lalo na yung body at yung loob nitong brake master cylinder, dapat malinis nyo rin yan maigi. I-pass forward ko na yung trabaho mga boss. Siyempre inulit ko ulit yung paglinis dito sa brake master assembly sa loob at labas niyan. Siyempre sinabon ko, tapos kinalug-kalug ko siya na merong powder na sabon. Siyempre may kasamang tubig yun para yung mga kumapit na kalawang dito sa loob ng brake master assembly, pati yung dumi niya matanggal. Tandaan nyo mga boss, mas the best pag nalinisan yung maigi itong brake master assembly. Siyempre kasama din yung mga pyesa niyan sa loob, dapat nalinisan nyo rin siya ng maigi para pag inassemble nyo na yan, sigurado kayong hindi kayo sasablay. Palitan ko muna itong tubig para sa final na pagbanlaw ko dito sa mga pyesa. Siya nga pala mga boss, napaka-importante na mabanlawan yung maigi itong mga pyesa dito sa brake master assembly. Siyempre, lalo na itong brake master assembly mismo. Dapat nabanlawan nyo siya ng maayos para wala siyang tirang sabon. After nun, hanginan nyo yan. Kung wala kayong panghangin, punasan nyo na lang ng tuyong basahan, tapos ipagpag nyo para yung mga tirang tubig dito sa loob ng brake master assembly matanggal siya. Nang sa ganun, hindi mag-contaminate yung fluid na ilalagay mo dito sa fluid reservoir. Pag okay na, isunod mo naman sa hanginan itong pyesa sa loob, yung primary at secondary piston. Importante rin siyempre na tuyo yung loob niyan bago mo ibalik sa loob ng cylinder. Tapos isunod mo na itong secondary piston niya. Ganun din, yung loob nitong kinalalagyan ng spring, hanginan mo siya maigi para matuyo. Pag okay na, pati itong cup ng reservoir mo, hanginan mo rin yan para matuyo. Tapos itong strainer niya, ganun din, hanginan nyo rin yan. Importante kasi natuyo yan mga busi. Tapos itong piston seal niya, ganun din, hanginan nyo rin yan para matuyo. Pag okay na, itapon mo muna yung tubig dito sa plangganita. Tapos punasan mo yan para dyan mo ilagay yung brake master assembly kasama yung mga pinagtatanggal mong pyesa. At higit sa lahat, dapat sigurista ka. Kahit alam mong malinis na yan or tuyo na yan, banlawan mo pa rin yan gamit nga itong brake fluid. Baka mamaya may natira pang tubig dito sa loob ng piston o kaya dito sa loob ng brake master assembly. Kaya mahalaga, yung mga pyesang mga pinagtatanggal mo dyan, banlawan mo ulit ng brake fluid. Maganda na yung naninigurado ka para hindi ka sumablay. Kasi mamaya magtanong ka sa sarili mo, paano kaya yung ginawa ni dirt mechanic? Nakita ko nilinis niya lang eh. Yung paglinis mo, sablay. O di wala din kahit nakita mo itong ginawa ko. O kaya naman, hindi ka nga sumablay. Kaya lang, hindi masyadong malinis yung pagkakagawa mo. Di ang mangyayari, saglit lang, babalik na naman yung sira. Ilagay ko na nga itong secondary piston. Nakita nyo naman, di ba? Nung nilagay ko yan, binasa ko rin yan ng brake fluid. Importante yun mga boss, dahil nga dito sa loob ng cylinder, meron siya mga piston seal na pwede kang madamage yan kapag yung piston, inilagay nyo siya na tuyong-tuyo. At dahil sa nailagay mo na sa loob yung secondary piston, pwede mo na ngayon ilagay itong piston seal. Ayan mga boss, yung sinasabi ko sa inyo, may baligtaran yan ha. At maingat yung ilalagay itong piston seal, wag yung bara-bara. Dapat maayos yung pagkakalapat niyan. At kung sa palagay nyo okay naman, pwede mo na ngayon ilagay itong primary piston na pag inilagay nyo yan dito sa cylinder, paikot, tapos dahan-dahan nyo siyang itulak. Pag okay na, pwede ka na ngayon magsalin ng brake fluid dito sa reservoir niya. Siyempre, i-level mo na yan para isang bagsakan lang. Tapos isunod mo na sa ilalagay itong strainer niya dito sa loob ng reservoir. Tsaka itong cup niya dito sa ibabaw. At dahil sa okay na, pipwesto muna ako mga boss para makita nyo. Kung mapapansin nyo, itong tinuturo ng daliri ko, meron na siyang fluid na lalabas. Ayan o, di ba? Yung fluid nasa bukana na.
Pag ganyan mga boss, hindi nyo na kailangan pang ipump itong piston niya or itulak yung primary piston para lumabas yung hangin. Dahil ibig sabihin nun, wala nang hangin yan dito sa loob ng master cylinder dahil nga yung fluid patulo na dito sa lagayan ng fluid line. Kaya pwede mo na ngayon i-connect yan dito sa hydrovac. Kaya lang yung tinuturo ng daliri ko, ayan o, yung push rod dito sa hydrovac. Dapat isushoot nyo yan dito sa primary piston sa butas niya. Ipapasok nyo dyan yung push rod ng hydrovac. Kaya napaka-importante na pag nilagay nyo nga itong brake master assembly nyo, sipatin nyo siyang maigi kung na-shoot nyo yung push rod ng hydrovac dito sa butas ng primary piston nyo. Ayan mga boss, nakita nyo naman hindi ko na siya masyadong pinapass forward para mas maintindihan nyo. At dahil pasok na yan, ipakapit nyo na sa thread nya itong dalawang fitting dito sa master cylinder. Na pag kumapit na yan, gamit ka na ngayon ng open wrist mo na number 10 para mahigpitan mo na itong dalawang fitting nang sa ganun itong brake fluid dito sa reservoir niya hindi na siya tumulo. Alam naman natin na hindi maiiwasan na hindi tumulo itong brake fluid, kaya nga may nilalagay akong basang-basahan dito sa ilalim nitong brake master assembly. At dahil sa okay na ako dyan mga boss, pwede na akong magsalin ng brake fluid dito sa reservoir niya. Ile-level ko na yung fluid dyan mga boss para pag nag-bleed ako dire-diretso na. Pero hindi ibig sabihin magbe-bleed na ako. Siyempre, ilalapat ko muna ng maigi itong brake master assembly dito sa hydrovac niya. Kapag lumapat na itong brake master assembly, pwede mo na ngayon ilagay itong dalawang nut na number 12 dito sa brake master assembly. Ipakapit mo na yan sa thread niya. Tapos itong vacuum hose, i-connect mo na yan dito sa hydrovac. Tsaka ka ngayon gumamit ng plier mo or long nose, ilagay mo yung clamp niya para maipit yan. Tapos gamit ka na ngayon ng socket wrench mo na number 12 para ma-final mo na nga yung higpit dito sa dalawang nut na nakalagay nga dito sa brake master assembly mo. At syempre, after mo mahigpitan yan gamit yung impact wrench mo, i-check mo pa rin yung mga nut kung nahigpitan mo siya ng maayos, ganun. At yung connector dito sa brake master assembly, syempre naman, huwag mong kalimutang ibalik yan. Napakadali lang naman, di ba? Itutusok mo lang naman yan Pag tumunog, ibig sabihin, nag-lock na yan. Kaya lang mga boss, mahaba pa itong video dahil hindi lang naman yan yung pinanggalingan ng paglubog ng brake pedal. Kaya pakiabangan sa last part at muli, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat ulit.